Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa video ito ay ituturo ko naman sa inyo kung paano magpa-contract verification dito sa embassy sa Singapore. So by the way, ang video ito ay para lang to sa mga baguhan na uuwi para makakuha sila ng OEC. So kailangan nyo muna magpa-verify ng iyong contract bago kayo makakuha ng OEC online. So, katulad sa akin, dahil nag-change employer ako, uuwi ako, so kailangan kong magpa-verify ng aking contract bago ako makakuha ng OEC. Mas maganda kasi na kayo nilang gumawa kaysa i-agency nyo pa. Mahal sa agency. Kailangan nyo magbayad ng 200 something, 270 or 300. Samantalang kung tayo ang gagawa mismo, $17 lang. Sa bagay, may mga amo naman na sila ang magbayad. Well, swerte mo kung ganyan sila. Sila magbayad ng sa agency para lang ma-verify yung contract nyo. Ako kasi mula noon, hindi ako sinwerte ng mga amo, mga generous. So ako lahat gumagawa ng mga papilis ko. So kaya natuto ako kung paano gawin. At dahil nga, ngayon, marami sa online na lahat. So, bago kayo pumunta sa embassy, dito sa Singapore, kailangan nyo muna mag-set ng appointment para sa contract verification. At ang video ito ay para sa'yo kung ikaw ay uuwi at babalik ulit sa amo mo or mag-change employer ka, panoorin mo ang video ito. Paano magpa-verify ng contract? Okay, punta lang kayo sa inyong Google Chrome at i-type ang contract verification. Then, i-click nyo. Pagka-click nyo, ito yung lalabas. MWO Singapore. At, ayan yung link nila. So, i-click lang yan. By the way, para lang to sa mga nasa Singapore, Hindi ko alam yung ibang link na sa ibang bansa. Pero ganun pa din yung process. Okay, so i-click lang natin yan. Then, so ayan. Basahin yung mga requirements. Ito yung mga requirements ng contract verification. Standard employment contract. Please click here. I-click lang nyo yan para ma-download. Undertaking of employer. Click here para ma-download. Copy of worker's passport, valid for at least 6 months. So, kailangan yung passport nyo is 6 months validity pa siya. Hindi pwedeng 3 months or mas bababa sa 6 months. Hindi na yun pwede, hindi na tatanggapin. Then, photocopy of worker's work permit. Photocopy of employer's passport or identification card. At magdala kayo ng $17. So imagine, $17 lang yung babayaran mo. Samantalang magpagawa ka sa agency, magbabayad ka ng 200 mahigit to 50 to 70. Yung iba pa nga 300. So sayang, di ba? So, kaya naisipan ko gumawa ng video. So para lang to sa mga hindi pa marunong, takot kumilo sa mga papilis nila. Para makasave naman kayo. So, pag ayan yan, makompleto na yan, mag-book na kayo ng appointment. Kung mayroon na kayo nitong mga requirements na to, so mag-book na kayo ng appointment. So, i-click nyo lang itong Embassy of the Philippines. Then, ito yung consular section. Ito yung sa visa, sa passport. Kung gusto nyo kumuha ng passport, dito kayo magpa-schedule. Pero ang kukunin natin is OEC, contract verification. So, ito yung i-click natin, labor section. Then, so ayan na. I-click lang natin yung contract verification. Ayan. Basahin lang to. Ayan. Click OK. So, dito may mamili kayo ng picture. So, April ngayon, halimbawa, April 30.
So, sa April 30, wala nang available slots. I mean, available time, 1:30 p.m. na lang. Dito sa 29. So, dito sa 29, merong 2:30 p.m., 3:30 p.m., 4 p.m. So, let's say, select natin yung 2:30 p.m. Then, next. So, dito ilagay mo yung pangalan mo. Halimbawa, Joy. Joy Canyos. Then, contract verification. Anong rason bakit ka magpa-verify? Change of employer, renewal of contract for the same employer, change of job site. And mamili kayo dyan kung dahilan ninyo kung bakit kayo contract verification. Okay? Then, so mobile number, pag sa Singapore kayo, ayan, got yung mobile number nyo. Ayan. Then, email address, enter your email address. Then, click nyo lang yung box na I agree. Kasi ito yung appointment details nyo. Date, April 29, time, 2:30 p.m. Service, contract verification, domestic worker. Venue, Embassy of the Philippines, Singapore. So, i-next lang natin yan. So, i-verify nyo lang yun. Yung sa baba, kung tama ba. Yung mga info na nilagay nyo dyan. Okay. Then, so, i-submit nyo na, guys. So, basahin lang yung mga details sa baba kung tama. At pag tama na yan lahat, i-click yung submit. Yeah. So, your appointment has been successfully scheduled. So, ito na. Ito na siya. Okay? Paano naman kung gusto nyo i-cancel o i-reschedule yung na-set nyong appointment dahil busy kayo or may mga important matters kayong pupuntahan. So, kailangan nyong ilipat yung date at saka time. So, panoorin lang ang next video na to. How to cancel your contract verification. So, halimbawa, gusto nyo baguhin yung or i-cancel nyo yung contract verification nyo. Gusto nyo baguhin yung oras, yung petsa. Pwedeng nyo gawin yan. So, balik kayo sa Google. Gawin pa din, i-type nyo yung contract verification. At the same link, itong MW Singapore. I-click nyo yan. Then, so, ayan. I-click lang natin yung agad yung Embassy of the Philippines. Then, scroll down pababa. Labor section again. Dito, dyan sa taas, may makikita kayong manage appointment. So, i-click niyo yung manage appointment. Enter your email address. So, ilagay niyo yung email address na nilagay niyo. Bawajing. Then, magsisend sila ng OTP doon. Sa email na yon, kunin niyo yon at ilagay niyo dito. So, tingnan natin yung email ko. Ayan. So, ito yung email nila. Pero gusto ko kasi siyang gusto ko siya i-reschedule. Kaya hanapin yung OTP na sinend nila. Wala akong makita. Parang wala pa silang sinend. Ayan tayo ulit. Send OTP ulit. Ayan.
Hintayin natin, ayan. Bago. Ito yun. So, yung OTP is 8962. Ayan. Ilagay natin dito. 89. Then, submit. So, ito yung appointment details mo. Summary. Ayan. So, scroll down pababa. Ito yung sinet mo na schedule kung gusto mo siyang baguhin. So, i-click nyo lang yung change appointment date or cancel appointment date. Okay? So, change appointment date. Ayan. Ano bago sa anong petsang gusto nyo? Gusto nyo ng uh, 12. Select time. No available slot. So, yung available slot nila is dito na. So, ano nga yun? So, i-change natin ng 30. Ayan. Set. Then, select time. 1:30. Once, ano na lang, isang oras na lang yung available. So, i-click natin yan. Then, ito yung all appointment details mo. Yan. Scroll down pababa. Then, i-click mo lang yung submit. Ayan, submit. So, ano yung bagong, bagong schedule mo. So, April 30, time 1:30 p.m. Then, contract verification, venue, Embassy of Philippines in Singapore. So, ngayon, i-check mo yung email mo. So, i-check ko yung email ko kung may natanggap na naman ako. So, ito. So, hi, Joy. Ayan. So, ayan. Ito yun. Ito yung bagong schedule na sinit mo, na iniba mo. Ayan na. So, appointment schedule for 30 April 2024, 1:30 p.m. Okay. So, yun lang. Sana naintindihan nyo ang aking discussion about contract verification. Huwag na kayo mag-agency kasi wala rin, mapamahal lang kayo sa bayan. Okay? Thanks for watching. Ayan guys, ganoon lang kadali mag-set ng appointment para sa contract verification. Ayan, pag na-verify na yung contract nyo, ay pwede na kayong kumuha ng OEC. So, next video, ang gagawin ko ay kung paano makakuha ng OEC through online. So, abangan nyo yung video. Thanks for watching.